Pagtanggal nung kinana natin, tanggalin yung kick, start, saka yung mga bolts dyan sa crank clutch cover ng Badja City 125. So yan ay 8mm. So ginamitan ko ng impact wrench. Saka huwag natin kalimutan yung spacer para nga dyan, no, naiiwan yun kapag hinuhugot natin yun, no, yung dinudukot ko na spacer, washer pala, washer yun, kasi plug yan na. At saka yung sa clutch, yan yung nagpupush para hindi kumagat yung clutch. So yan, natanggalin natin ay gamitan lang natin ng 10mm socket at saka yung apat na clutch spring, tanggalin na natin yan, at saka yung bearing. So lagay lang muna natin doon. So yan ay gagamitan natin siya ng castle wrench. So buti na lang mayroon akong castle wrench na itabi. So yun ang ating gagamitin upang matanggal yan. So pagtanggal pala niyan ay clockwise yung paikot niya upang matanggal yan. So kailangan natin rin siya gamitan ng impact wrench para lang matanggal yan kasi sumusunod yan sa ikot yan, castle wrench. So madali lang yan tanggalin kapag may impact wrench ka. So clockwise yan, clockwise yung pagtanggal. So ayun na, natanggal na siya, no? So yan pala ay may washer na kasama ng 2 piraso sa ilalim. Tsaka natin siya hugutin kasi yan ay papalitan natin ng clutch hub at saka pressure plate kasi kumakadyot yung takbo ng motor natin dyan kasi hindi maganda yung lapat ng pressure plate sa clutch. So yung pinalit pala natin dyan ay ang genuine parts ng Badja para siguradong matibay, ano. So ayun na nga, sa pag-assemble naman kailangan natin muna natin palitan niyang gasket kasi tumatagas na yan sa katagalan. So ayan, linisan lang muna natin yung daanan ng oil papuntang head. Gamitan natin siya ng air compressor at bugahan ng hangin. Yan ay ibalik lang natin yung spacer na yan dyan sa gitna. So yan pala yung ating bagong clutch hub. Yan pala, yan ay isang genuine parts ng Badja. Yan ay isang pressure plate. Sa paglagay nga naman, wag natin yang kalimutan yung kanyang washer sa gitna. So yan pala, ibinasa ko ng oil. So ang gamit natin oil dyan is Havolin na kulay green. So nilagay muna natin yung clutch. Then next is the so kailangan natin yung may ganyan lang yung pag-assemble ng clutch, ano. So napakadali lang yan. So kung ayaw nang pumunta pa sa mga shop, gawin nyo sa sarili nyo.
Huwag kayong matakot na masira yung motor nyo. Ganyan eh. Kailan pa ba kayo matututo kapag hindi na kayo marunong gumawa o hindi nyo na kaya? Yun lang yun. So take a risk lang talaga dyan sa paggawa ng motor kapag sa'yo. Kung ayaw mong magbayad, pwede gawin mo. Napakadali lang naman. So muna ibalik muna natin yung kickstart nya, no, para madali siyang ilagay kasi mas malapad pa yung space. Tsaka natin ilagay yung para dun sa side nya, yung parang maliit na space, ano tawag ba doon. Next ilagay na natin yung clutch assembly. Hindi ko pala ito mabidyoan ng maayos kasi nag-iisa lang akong gumagawa niyan. So napakadali lang, no? Kapag ikaw yung nagtanggal, alam mo na yan kung paano ibalik. So ibalik natin yung kanyang dalawang washer at saka castle nut. So sa paghigpit nga naman pala niyan ay counterclockwise naman para mahigpitan yan. So yan lang ginagawa ko, ini-impact ko lang. So matagal na pala yung impact wrench na yan sa akin eh. Almost 1 year na, so wala pa rin siyang, hindi pa rin siya sira, ano. Next naman is yung clutch spring. So ilagay muna natin yung 4 na clutch spring ng stock pa rin yan kasi ginagawa pinapasada yung motor na yan eh. So yan naman ang gagamitan ko lang ng impact na 10mm para madalian yung gawa kasi hapon na yan eh. Tapos umulan pa. So hindi naman ako tumatanggap ng customer, pero yan ay motor na yan ay sa amin. So para sigurado, higpitan natin ng 10mm socket. So yan pala yung mga gamit ko, galing pala yan sa pambansang Shopee. Shopee lang talaga. Pero yung air compressor na yan, binili ko yan dito sa amin. So pagkatapos nyan, huwag niyong kalimutan yung tumutulak sa clutch. So ganyan lang, ibalik nyo lang. Tapos na tigpitan ng 10mm.